Anyo ng tula, kahulugan at elemento. Tatalakay ngayong araw ay ang tula, anyo ng tula at elemento ng tula. Unahin natin sa kahulugan. Ano ba ang tula? Ang tula ay isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng damdamin at kaisipan gamit ang mga talutod, saknong at piling mga salita na may sukat at tugma. Ang tula ay kusang umaagos mula sa matitinding damdamin, ngunit nagsisimula ito sa pag-alala at tahimik na pagninilay sa mga damdaming naranasan. Ayon naman kay Alejandro G. Abadilla, ang tula ay nagpapahayag ng sarili, kaisahan ng katauhan at kakanyahang sarili ng makata. Para sa kanya, ito ay hindi nakakulong sa mekanikal na sukat at tugma, kundi isang malayang pagpapakita ng tunay na damdamin. Anyo ng tula. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo na alamin kung saan dito ang deskripsyon ng mga anyo ng tula. Maaari niyong itigil muna ang video para sagutin. Okay. Una, malayang tula. Ito ay ang tulang letter B. Mga tulang walang sinusunod na sukat, tugma o anyo. Yan yung malayang tula. Letter B. Number 2, traditional. Ito ay mga tulang letter D. May sukat, may tugma, at may mga matatalinghagang salita. Traditional yan. May sukat na walang tugma. Ito ay mga tulang may tiyak na bilang ng pantig ngunit walang tugma. At of course, number 4 ay letter C. Walang sukat na may tugma ay mga tulang walang tiyak na bilang ng pantig ngunit may tugma. Yan, 4 na anyo ng tula. Tukuyin natin kung anong anyo ng tula ang sumusunod. Una ay ang huling paalam ni Dr. Jose Rizal. Pasensya sa spelling pero ito ay huling paalam ni Dr. Jose Rizal. Tingnan natin, basahin natin. Okay? Mi ultimo adios. Huling paalam ni Dr. Jose Rizal. Paalam bayan kong minamahal. Lupa mong sagana sa sikat ng araw. Ideng paraiso ang dito'y pumanaw. At perlas ng dagat sa may silanganan. Buong kasiyahang inihain ko. Kahiman aba na ang buhay kong ito. Maging dakila may alay rin sa iyo. Kung ito'y dahil sa kaligayahan mo. Bilangin natin ang sukat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Sa ikalawang talutod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ibig sabihin, lahat ng talutod sa mababasa natin dito sa huling paalam ni Dr. Jose Rizal ay may sukat. At ito ay may tugma. So, sa makatuwid, ito ay masasabi nating ang huling paalam ni Dr. Jose Rizal ay sumusunod sa traditional. Kasi ito ay may sukat at may tugma. Ikalawang tula. Ako ang daigdig ni Alejandro G. Abadilla. Basahin natin. Ako ang daigdig ni Alejandro G. Abadilla. Ako ang daigdig. Ako ang tula. Ako ang daigdig ng tula. Ang tula ng daigdig. Ako ang walang malyo na ako. Ang walang kamatayang ako. Ang tula ng daigdig. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Ako ang malayang ako, matapat sa sarili, sa aking daigdig ng tula. Ako ang tula sa daigdig. Ako
ang daigdig ng tula? Ako. Ako ang damdaming malaya. Ako ang larawang buhay. Ako ang buhay na walang hanggan. Ako ang damdamin, ang larawan, ang buhay. Damdamin, larawan, buhay, tula. Ako. Ako ang daigdig sa tula. Ako ang tula sa daigdig. Ako ang daigdig. Ako ang tula. Daigdig, tula, ako. So, ano kayang anyo ito? Ito ay nasa tama, malayang tula. Kasi ito ay iba-iba ng sukat at walang tugmaan. Yan ay malayang tula. Tingnan natin itong sa pamilihan ng puso ni Jose Corazon de Jesus. Tingnan natin. Siguro tinitingnan lang natin yung unang saknong lang. Babasahin lang natin yung unang saknong. Pamilihan ng puso ni Jose Corazon de Jesus. Huwag kang iibig ng dahil sa pilak. Pilak ay may pakpak, dagling lumilipad. Pag iniwan ka na, ikaw'y maghihirap. So kung makikita ninyo, ang sukat sa unang taludtod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lalabindalawahin. Sa ikalawang taludtod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aanimin. So ibig sabihin, ito ay walang sukat. Pero makikita natin dito na may tugma. Okay? Una, K, may tugma yan. At D at P ay may magkatugma yan. So, ibig sabihin, ito ay walang sukat, pero may tugma. Yan ang kanyang anyo. Balikan natin. Elemento ng tula ayon kay Dayag noong 2015. Sukat. Narito ang mga sukat ng tula. 6, yan ay tinatawag na aanimin. 8, wawaluhin. 12, lalabindalawahin. 16, lalabing-animin. 18, lalabing-waluhin. Saknong kapag dalawang saknong lang, koplet. Kapag 3, tercet. 4, quatrain. Kapag 5, quintet. Kapag 6, sestet. Kapag 7, septet. Kapag 8, octave. Tugma. Pag magkatugma sila ng vowel, halimbawa AAA lahat o AAOO, yan ay hindi buong rema. Ibig sabihin mayroon siyang assonance. No? Pero, kapag consonant naman ang magkatugma niya, rhyme ang mga consonant, yan ay tinatawag na kaanyuan. And of course, you can search ano yung mga malakas at mahina na mga consonant na tugmaan. Kariktan. Ito ay ang pagpapaganda ng mga salita. Bukod sa maganda, hindi ka gagamit ng salitang maganda. Pwede kang gumamit ng kaakit-akit, maalindog, humahalimuyak. Pwede kang gumamit ng ganong mga salita. Pagpapaganda sa iyong mga salita. Talinghaga. Gumagamit ng mga tayutay, mga idioma. Anyo, yung 4 na anyo na tinalakay natin. Indayog, yung pagbigkas mo. Hindi siya parang monotone lang. Kumbaga parang kang wave, na binabasa mo ang iyong tula. Persona, sino ang nagsasabi sa isang tula? Kaninong point of view? Kaninong pananaw? So, tukuyin ang elemento ng tula ng isang punong kahoy ni Jose Corazon de Jesus. Tingnan natin. Isang punong kahoy, tula ni Jose Corazon de Jesus. Kung tatanawin mo sa malayong pook, ako'y tila isang nakadipang kuros. Sa napakatagal na pagkakaluhod, parang hinaghagkan ang paa ng Diyos. Kung tatanawin mo sa malayong pook, ako'y tila isang nakadipang kuros. Mayroon ng simbolismo dito na napakatagal na pagkakaluhod, parang hinahagkan ang paa ng Diyos. So, ilang sukat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalabindalawahin sa unang taludtod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
So, lalabindalawahin to ang sukat ng tulang ito. At kung makikita natin, ang kanya dito, tugma, ay gumagamit siya ng kaanyuan. So, tugma siya, pero yung ginagamit na ay kaanyuan. Ibig sabihin, mga consonant yung ginagamit niya. Organong sa loob ng isang simbahan ay nanalangin sa kapighatian, habang ang kandila ng sariling buhay magdamag na tanod sa aking libingan. So, maaari niyong i-comment sa baba, no, kung ano ang gustong iparating ng tula ni Jose Corazon de Jesus na may pamagat na isang punong kahoy. Ang punong kahoy ba ay simbolismo lamang o ito ba ay literal talaga na punong kahoy? Yun lamang at maraming salamat.